Kinabukasan ng umaga, nagmamadaling dumating sina Till at Com kay Van at tinanong niya kung bakit nila ginagambala ang panaginip niya dahil sa malapit na sana niyang halikan si Lexi Lore, kaya't giit ni Till na mas mahalaga ang mga bagay sa totoong buhay kaysa doon. Dagdag pa niya ay nakarating na raw sina Dee at Esparta sa lugar, hiniling ni Van na ipaliwanag man lang ng maayos kung ano ang nangyayari at ipinahayag ni Till na malalaman na niya ang lahat kapag nakarating siya sa lake, ang mismong lawa na ginawa niya ilang araw lang ang nakalipas. Nabigla si Van nang malaman niyang ipinangalan ng mga taga-nayon ang lawa sa kanya, at agad niyang isinulat sa isip na pigilan din sila na ipapangalan sa kanya ang buong nayon at pagdating niya sa lawa, nakita niyang naroon na ang buong nayon at dinala siya ni Dee diretso sa pinagmulan ng kaguluhan, na isang sirena na nagtatago sa loob ng lawa. Ipinaliwanag ni Esparta na ang mga sirena ay karaniwang nakatira sa magagandang ilog sa malalalim na kagubatan kung saan hindi naaabot ng mga tao at hindi nadudumihan, ngunit may ilang sirena raw na lumitaw sa lawa na ginawa ni Van at walang makaintindi kung paano nakarating doon ang ganito kabihirang nilalang. Nagpasya si Van na kausapin ang sirena para malaman kung bakit siya naroon, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong at naisip niya kung bingi ba ito o hindi lang nakakaintindi ng wika ng tao. Kaya naisip niya ang ibang paraan na siguradong gagana. Inutusan niya sina Till at Com na magdala ng karne at gaya ng inaasahan ni Van at naiintindihan ng lahat ang wika ng pagkain, lumangoy palapit sa kanya ang sirena nang makita ang inihaw na karne at nagtanong kung pwede ba talaga niya itong kainin. Binanggit ni Van na sa kanya na ang lahat ng iyon at nang makain ito ng sirena, napagtanto niyang karne iyon ng armored lizard at tinanong niya kung sino ang tumalo sa mga armored lizard at bago pa makapagsalita si Van at ibigay ang credit sa pagtutulungan ng nayon, sabay-sabay na idineklara ng lahat na si Van ang tumalo sa kanila. Natuwa ang sirena nang malaman iyon at agad siyang lumangoy sa tubig at nawala at naisip ni Van kung babalik pa kaya siya, ngunit sinabi ni Esparta na malabong mangyari iyon dahil mas mahiyain pa raw ang mga sirena kaysa kay Bigfoot at nakakagulat na kinabukasan. Buong angkan ng mga sirena ang dumating sa pintuan ni Van at nagulat siya sa kanyang nakita. Sigurado siyang naroon sila dahil tinalo niya ang mga armored lizard at naisip pa niya kung sinasamba ba ng mga sirena ang malalaking nilalang na iyon, tinawag ni Esparta na nakakatawa ang ideya niya at sinabing mas mabuting tanungin na lang nila ang mga sirena. Biglang lumapit ang malaki at nakakatakot na mukhang pinuno ng mga sirena at nagpasalamat kay Van sa mabuting pagtrato niya sa kanyang anak noong nakaraang araw. Binanggit ni Van na walang anuman at pagkatapos ay tinanong ng hari ng mga sirena kung totoo bang tinalo niya ang mga armored lizard. Kinumpirma ito ni Van ngunit idinagdag na isa itong pagtutulungan, subalit walang nakinig sa bahaging iyon at nagsimula silang magbulungan na isang bata ang tumalo sa ganoon kalakas na halimaw. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na isang bayani at idineklara na may pahintulot na siyang pakasalan ang kanyang anak na si Lada. Nabigla si Van sa narinig at tinanong siya ng hari kung hindi ba siya mahilig sa loli at siniguro niya na kapag lumaki si Lada, siya raw ang magiging pinaka-motherly na ina sa lahat, ngunit ang tinitingnan lang ni Van ay ang kasalukuyan at sinabi niya sa hari na ang kanyang anak ay isang bata pa lamang ngayon. Dagdag pa niya ay mukhang hindi pa naiintindihan ni Lada ang konsepto ng kasal, hindi tulad ng isa pang babae na pilit siyang itinatali habang buhay at tinanong niya ang hari kung may dahilan ba, kung bakit iniaalok nito ang kamay ng kanyang anak sa kasal. Mariing sumagot ang hari ng mga sirena na karaniwan ay ayaw nilang makisalamuha sa mga tao, ngunit kamakailan ay sinalakay ng mga armored lizard ang kanilang teritoryo at marami sa kanila ang napatay, dahil dito ay handa siyang ipakasal ang kanyang anak sa sinumang bayani na makakatalo sa mga iyon. Naunawaan na ni Van ang dahilan nito at sinabi niyang hindi kailangang ipakasal sa kanya ang kanyang anak para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinabi niya sa hari ng mga sirena na hayaan si Lada na magpakasal sa sinumang gusto niya kapag siya ay lumaki na, dahil tutulungan niya sila hindi dahil sa kasal kundi dahil gusto lang niyang tumulong. Tinanong ng hari ng mga sirena kung pwede bang manatili ang kanyang mga tao sa lawa kung ayos lang kay Van. Iginiit ni Van na handa siyang tanggapin sila bilang bahagi ng kanyang nayon at agad siyang gumawa ng 2 lumulutang na bahay sa gitna ng lawa, at agad ding nakaramdam ng pagiging tahanan ang mga sirena roon. Sa sandaling iyon ay pinaalalahanan ni Esparta si Van na kailangan pa nilang asikasuhin ang dumi ng nayon, at naging interesado ang hari ng mga sirena tungkol dito at ipinaliwanag ni Van ang istruktura ng kanilang nayon at kung paano sila gumagamit ng isang malaking flush system para ilayo ang dumi mula sa kanilang mga sewer.
Nagalok ang hari ng mga sirena na tumulong dahil sanay ang kanyang mga tao sa pagkontrol ng tubig at iba pang kaugnay na kakayahan, at dahil dito ay naging mas madali ang trabaho ni Van at hiniling ng hari ng mga sirena na ipagkatiwala sa mga nilalang ng tubig ang pag-flush ng dumi bilang kapalit ng ligtas na tirahan. Pagkatapos ay dumating sina Art at Mommy Mera at nagulat sila nang makita ang mga sirena. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na kanyang manugang at nagpasalamat sa pagtulong niya, na ikinagulat ng dalawang babaeng tao. Tinanong ni Mera si Van kung nagpakasal ba siya sa isang sirena gayong si Eret ang nauna at bago pa niya maipaliwanag ang lahat, buong yabang na idineklara ni Loda na siya ang asawa ni Van at lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan ni Van at Eret, kaya niyaya niya si Eret na mag-vote kinabukasan para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Eret na narinig na niya ang buong kwento mula kay Mire kaya wala ng kalituhan at natuwa si Van nang marinig iyon, at pagkatapos ay pinuri siya ni Art sa paggawa ng lawa at sa malaking pag-unlad ng kanyang nayon. Biglang dumating si Loda para batiin siya at nagselos ito nang makita siyang kasama ang ibang babae kahit asawa na niya si Van sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay dumating ang iba pang batang sirena at sinimulan nilang tawagin si Van na Meat Lord, habang inaalog ang bangka dahilan para aksidenteng bumagsak si Eret sa ibabaw niya at tinitigan ng mga bata ang eksena ng may pagtataka habang kinabahan si Eret, ngunit mas lalo pang nagselos si Loda. Muli niyang tinanong si Van kung ano ang ginagawa ng kakaibang babaeng iyon sa tabi ng kanyang asawa, at ipinapaalala ni Van sa kanya na tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama kaya hindi pa sila engaged at nalungkot si Loda at lumangoy sa tubig nang marinig iyon, at ang ibang batang sirena ay nagsimulang sumigaw kay Van dahil sa umano'y pang-aapi sa kanilang prinsesa. Mas lalo nilang inaalog ang bangka at mahigpit na kumapit si Eret kay Van, habang sinusubukan naman niyang suhulan ng karne ang mga bata ngunit hindi sila tumigil at kalaunan ay dumating mismo ang hari ng mga sirena upang harapin si Van, na kinabahan sa seryoso nitong mukha. Sinabi ng hari na narinig niya mula kay Loda na nakikipaglandian si Van sa ibang babae kahit kasal na raw ito. Natakot si Eret sa narinig ngunit nilinaw ni Van na hindi niya kailanman sinabi na pinakasalan niya si Loda. Gayunpaman, hindi handang makinig sa paliwanag ang hari at idineklara na magkakaroon ng paligsahan sa pagitan ng mga Marok at ng mga tao ni Van at kapag nanalo ang mga Marok, opisyal na kikilalanan ni Van ang kasal niya kay Loda at patanggi na sana si Van nang biglang tanggapin ni Dee ang hamon para sa kanya. Nangako si Dee na bilang deputy commander ng Knight's Order at sisiguraduhin niyang magwawagi sila. Sumang-ayon din si Esparta kay Dee na nagsabing mas mabuting matapos agad ang isyong ito para mas makapag-focus si Van sa kanyang pag-aaral. Naroon din si Mira at pumayag din siya sa ideya at sinabi ni Van na kapag natalo siya ay mapipilitan siyang magpakasal agad, ngunit binanggit ni Natil at Cam na imposibleng matalo siya at hindi na niya alam kung paano sila pipigilan sa panunokso sa kanya at sa huli ay pumayag na rin siya sa paligsahan. Ipinahayag ng hari ng mga sirena na magkakaroon sila ng 3 event para maging patas, at binigyan niya si Van ng pagkakataong pumili ng unang event at sa halip na pumili ng laro kung saan malinaw na may kalamangan siya. Pinili ni Van ang water polo, isang laro na magiging pantay ang hirap para sa magkabilang panig dahil wala ni isa ang may ideya kung paano ito laruin. Una ay gumawa si Van ng isang pool sa gitna ng lawa at sa kanya ipinaliwanag sa lahat ang mga patakaran. Nagulat si Esparta dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong laro, at sinabi ni Til na napakahusay talaga ni Van dahil may alam siyang mga bagay na kahit ang matandang butler ay hindi alam. Samantala ay binanggit ni Mommy Mera na ang mga swimsuit na ginawa ni Van ay talagang epektibo sa pag-akit ng mga gunner sa anime na ito. Habang abala si Dee sa pag-flex na parang karaniwang gym bro, tinanong ni Van si Mira kung sasali rin ba siya sa laro at sumagot siya ng oo, dahil gusto niyang mapakasal si Van kay Eret sa halip na sa prinsesa na Sirena at gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Nagsimula ang laro kung saan si Mira ang kumakatawan sa nayon ni Van, habang sina Loda at ang kanyang ama naman ang kumatawan sa mga sirena at pagkakasimula pa lang ng laro, agad na nakapuntos ang hari ng mga sirena ng isang service ace at di nagtagal ay tuluyang nalamangan ng 2 sirena ang mga tao, na hindi naman ikinagulat ng sino mang may matinong isip. Nawalan na ng pag-asa si Til nang makita ang malaking agwat ng puntos sa halftime, ngunit nagalit si Mira nang marinig ito at tinanong kung ganito na lang ba kadali na matitinag ang katapatan niya kay Van dahil lang sa maliit na pagsubok. Dahil sa mga salitang iyon ay nagliyab ang loob ni Til at ng kanyang mga kasama,
at sa ikalawang kalahati ay nagsimula silang bumawi ng puntos laban sa mga Sirena at matapos ang isang mabangis na ikalawang halftime, tabla ang puntos ng dalawang koponan at ang susunod na puntos ang magpapasya ng panalo. Tumalon si Mira para harangin ang spike ng hari ng mga Sirena ngunit nalusutan siya nito at hindi rin nakadepensa si Teal, dahil dito ay nanalo ang mga Sirena sa unang round at nadismaya si Teal habang si Mira naman ay umasta na parang masayang-masaya pa rin kahit natalo, na ikinainis ni Van dahil umaasa pa rin siya kahit talo sila sa unang laro. Pagkatapos nito, lumapit ang hari ng mga Sirena kay Van at iminungkahi ang ikalawang laro at simple lang ang panuntunan, isang swimming relay race at napagtanto ni Van na malaking problema ito dahil halos imposibleng talunin ang mga Sirena sa tubig. Ngunit sinabi ni Dee na napakadali lang nito kapag siya ang kasali at nagboluntaryo rin si Cam na sumama sa koponan. Nagsimula ang paligsahan kung saan sina Loda at Cam ang unang lumangoy. Gaya ng inaasahan ng lahat ay agad na nakakuha ng malaking kalamangan si Loda. Todo kayod si Cam para makahabol ngunit mahinahon lang si Loda at lalo pang bumilis nang lumangoy siya sa ilalim ng tubig upang etag ang kanyang kasamahan, kahit papaano ay nasundan siya ni Cam at nang matag niya si Dee ay doon nagsimula ang tunay na laban. Ginamit ni Dee ang butterfly stroke at ito ang pinakamahirap na estilo ng paglangoy, at napaisip si Van kung bakit iyon ang pinili niya imbes na ang front crawl at ipinaliwanag ng ibang mga knight na dahil sa butterfly stroke, nagagamit ni Dee ang kanyang lakas ng buong buo at sumugod siya na parang bangkang demotor, nalampasan ang Sirena at nanalo sa paligsahan. Hindi makapaniwala ang hari ng mga Sirena na natalo sila sa paglangoy, habang ipinagmamalaki naman ni Dee ang kanyang tagumpay at masayang umaahon mula sa lawa. Hindi alam na dahil sa sobrang bilis niya ay napunit ang kanyang swimwear dahil sa pressure ng tubig. Pagkatapos nito ay muling lumapit ang hari ng mga Sirena kay Van, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo ngunit handa nang tapusin ang usapin at hiniling niya kay Van na piliin ang ikatlo at huling laro, at nakaisip si Van ng isang ideya na patas para sa magkabilang panig. Gumawa siya ng isang ice shaving machine at pinapagawa niya si plural ng yelo na kanyang kinayod at nilagyan ng iba't ibang syrup. Nalito ang lahat kung ano ang gagawin at sinabi ni Van na ang huling paligsahan ay isang shaved ice eating contest at siya mismo ang sasali rito. Humingi siya ng kapareha at itinaas ni Eret ang kanyang kamay na ikinagulat ng lahat, dinaglaon ay nagtipon ang lahat sa wrist house ng mga Sirena at ang apat na kalahok ay may hawak na tig-iisang malaking mangkok ng shaved ice. Naisip ni Van kung masyado bang malaki iyon habang sinabi ni Mire kay Eret na may oras pa para magpalit. Ngunit tumanggi si Eret dahil hindi siya titigil sa pakikipaglaban para sa kanyang magiging asawa at nang ibigay ni Esparta ang hudyat, sabay-sabay nilang sinimulan kainin ang shaved ice. Walang ni isa sa kanila ang nakaiwas sa brain freeze na dulot ng pagkain ng yelo, ngunit determinado ang hari ng mga Sirena na mapakasal si Loda kay Van kahit ano pa ang mangyari, kaya tinitiis niya ang sakit at patuloy na kumain at ginaya siya ni Loda. Akala ni Van ay matatalo na sila ngunit nalampasan ni Art ang kanyang brain freeze at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, isang kutsara sa bawat subo at nagbigay ito ng lakas ng loob kay Van kaya muling sumali siya sa pagkain. Matapos ang ilang minutong pinakamatinding shaved ice eating contest, naubos ni Van at Eret ang kanilang mga mangkok at sila ang nanalo sa paligsahan at magalang na tinanggap ng hari ng mga Sirena ang kanyang pagkatalo. At masayang-masaya si Van dahil hindi na siya mapipilit na pakasalan si Loda. Gayunpaman, patuloy pa ring tinatawag ng hari ng mga Sirena si Van na kanyang manugang at sinabing napatunayan niyang mas lalo pa siyang karapat-dapat para sa kanyang anak. Pagkatapos nito ay umalis na siya pauwi at si Van na nalilito ay napapaisip kung ano pa ba talaga ang silbi ng paligsahan. Maya-maya ay sumakit ang tiyan ni Van dahil sa sobrang dami ng kinain niyang yelo. Kaya nagtipon ang lahat sa paligid niya para tingnan kung ayos lang siya at samantala ay sinabi ni Mire kay Eret na maganda ang ginawa nito, ngunit hanggang sa panonood lang siya kay Van habang napapalibutan ito ng kanyang mga tapat na kaibigan. Naisip niya kung paano niya mararanasan ang parehong atensyon na tinatamasa ni Van, dahil simula pagkabata ay palagi na siyang napapabayaan at noong bata pa siya, laging abala sa trabaho ang kanyang ama at halos wala itong oras para sa kanya. Ang kanyang ina naman ay walang interes sa pagpapalaki ng anak, kaya ipinasa siya sa isang yaya at nag-backpack sa buong Europa at habang lumalaki siya ay walang pumapansin sa kanya dahil siya ay mahiyain at halos walang talino. Ang tanging maganda sa kanya ay ang kanyang marionette magic kung saan kaya niyang kontrolin ng perpekto ang mga puppet.
Inakala ni Eret na mapapahanga niya ang kanyang ina sa kakayahang ito, ngunit nagkamali siya ng malaki at sinampal siya ng kanyang ina at tuluyan siyang itinakwil dahil ang marionette magic ay hindi itinuturing na walang silbi, kundi masama sa kamay ng mga maharlika. Mula noon ay binaliwala na siya ng lahat at nang mag-10 taong gulang siya, ipinadala siya ng kanyang ama para ipakasal sa Panginoon ng isang hindi kilalang nayon at natakot siya noon kaso si Van ay naging isang napakabait na lalaki, at kahit na may uri siya ng magic na itinuturing na walang silbi ay nananatili pa rin siyang kumpiyansa at mahal ng lahat. Sa pagtingin niya kay Van ngayon ay nagpasya si Eret na magsanay palalo sa kanyang puppetry magic upang balang araw ay mahalin din siya ng lahat dahil dito. Kinabukasan ay tinipon ni Van ang mga taga-nayon para sa ilang gawain sa konstruksyon at pinapasigla sila sa pangakong magkakaroon ng barbecue party sa gabi. Biglang dumating si Eret para batiin siya at nagtanong kung pwede ba siyang manood habang nagtatrabaho si Van dahil gusto niyang maging katulad niya.